Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 2, talata 1 hanggang 6. Nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Mula sa Gilgal, nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, "Inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Sinabi ko ring huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Sa halip ay gibain ninyo ang kanilang mga altar. Ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila paaalisin sa lupaing pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas at ang mga Diyos-Diyosan nila ay magiging mabigat na pagsubok sa inyo." Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag-iyakan ang mga Israelita. Kaya, tinawag nilang Bokim ang lugar na iyon, at naghandog sila roon kay Yahweh. Ang pagkamatay ni Josue. Pinalakad na ni Josue ang mga Israelita at kanilangang tinirhan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Amen. Isang magandang buhay po muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 2, versikulo 7 hanggang 12. Ang pagkamatay ni Josue. Naglingkod sila kay Yahweh hanggang buhay si Josue at ang mga pinunong lubos na nakababatid sa mga kabutihang ginawa ni Yahweh sa Israel. Namatay si Josue sa edad na 110 taon. Inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop sa kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Napatay rin ang lahat ng kapanahon niya at natira ang sumunod na salinlahi na walang nalalaman sa kabutihang ginawa ni Yahweh sa Israel. Tumigil ang Israel sa paglilingkod kay Yahweh. Ang mga Israelita ay gumawa ng masama kay Yahweh. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Hukom, Kabanata 2, versikulo 13 hanggang 18, at ang sabi, "Itinakwil nila si Yahweh at naglilingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsama ng ari-arian. Tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh tulad ng kanyang babala, kaya't wala silang kapanatagan. Dahil dito, ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at piniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Devotion for today is from the book of Judges, chapter 2, verse 19 to 23. Ngunit nangyari yung pagkamatay ng hukom na sila'y tumalikod at lalong sumama kaysa kanila ang mga magulang sa pagsunod sa ibang mga Diyos upang maglingkod sa kanila at lingkod sa kanila. Sila hindi naglikat sa kanilang mga gawa o sa kanilang panpalasang lakad. At ang galit ng Panginoon ay nangalab laban sa Israel at kanyang sinabi, sapagkat sinalangsang ng bansang ito ang aking tipan na aking inuutos sa kanilang mga magulang at hindi nilinig ang aking pinag. Hindi ko na naman palalayasin pa sa harap nila ang sinuman ng mga bansang iniwan ni Mose kung siya'y mamatay. Upang sa pamamagitan nila ay aking isubok ang Israel kung kanilang susundin ang hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila ng
gaya ng inilakad ng kanilang mga magulang. Kaya't iniwan ng Panginoon ang mga bansang yaon na hindi niya pinalayas, sila'y biglaan na ibinigay sila sa kamay ni Jose.